Energy FM. Same, pero iba. We are number 1, 06.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Yan, at syempre good morning din sa napakaganda, napaka-sexy DJ Lindsay. Good morning. Hi! Isang magandang morning, baby Toby. Uy, napakaganda mo naman ngayong araw na ito. Anong meron? Anong bago? Wala naman. Napakaganda mo. Grabe oh. Nakatulog Nagniningning ang iyong ganda ngayon. Ay, maraming salamat. Parang between na mamamatay na. Ay! Bastos kang bata Charot. Uy, kamusta ka naman? Okay naman. Pagod. Masakit ang katawan. Nako, masakit ang katawan. Pero thankful sa lahat ng mga blessings. Ikaw din thankful ka, di ba? Oo naman. Sobrang thankful naman Masaya talaga ka ako. din ba? Masaya rin naman ako at the same time malungkot. Hoy, bakit? charot lang. Hindi ako malungkot ha. Oo. Masaya ako ngayon. Masaya ka pa din? No, masaya pa rin naman ako. At the same time, no, wala lang. Masaya pa rin. Hindi, lagi naman dapat tayong masaya. Kasi sabi nga nila, di ba, na lalo na sa umaga, kasi nai-influence yung buong maghapon mo. Di ba? So, dapat, yun yung energy na dapat mong i-take out. Umaga pa lang dapat nakangiti ka na, di ba? Parang nga naman full of energy ka na kagad at makikita kagad yan sa mukha mo na masaya ka. True. Di ba? It's contagious pa yan. Oo. At syempre, kahit sabihin na natin, malungkot ka talaga sa tunay na buhay, no? Pero, dapat yung fake smile mo, maganda pa rin. Sabi nga ni Rihanna, fake it till you make it. Uy. Diba? Anong kanta yan? Hindi, sa interview. Interview pala. Fake Kala it ko till you kanta. make it. Diba? Totoo nga naman talaga yun. Kasi nga naman pag naharap ka sa boss mo, diba? True. Makikita ka agad, nakasmile ka agad, no? True. Kahit na sinermonan ka, ngiti. Diba? Uy, iba talaga yung impact niya na yun. Tipong galit sa iyo yung tao na yun. Tapos pero pag nag-show up ka ng nakangiti, diba? iba yung, kumbaga, namamanipulate niya yung isip ng taong galit. Kumbaga, meron kang killer smile kung tawagin, no? Na kapag nakita yun ng boss mo, ay, nako, good mood ka agad. True. In fairness naman. Pero ito, ewan ko kung magiging good mood. Chika ko lang, mabilis lang, baby Toby. Go! Meron nga po kasing tropical storm sa labas ng bansa natin. At ang pangalan po niya ay si Bagyong Bebingka. Ay, ang sarap naman. Oo, Bebingka. Ano yan, international name, natawa nga ako kanina. Bebingka? Oo, si Bebingka. Sabi yan ng Japan Meteorological Agency. Sabihin mo nga, Japan Meteorological Agency. Japan Meteorological Agency. Ay, lumalakas daw to. Lumalakas? Ito na naman tayo. Diyos ko, day. Ang sabi, mas pinapalakas siya ng habagat. Kaya, naku guys, brace yourselves. Naku po, patay tayo dyan. Ang sarap pa naman ng pagkain. Ang sarap pa naman ng pangalan niya, pagkain, bibingka. Oo. Yung speak ng bibingka, no? Umuuso na naman ngayon yan. Yung bibingka. Totoo. Anong gusto mong bibingka? Yung bibingkang kanin o bibingkang artificial, commercial? Anong artificial? Meron, alam mo, yung mga bibingka nung unang panahon, yun yung mabibigat sa tiyan. Bibingka kasi, para siyang puto, di ba? Yun yung mga bagong version na ngayon. Bagong version yun? Yung, di ba, malalambot na parang tinapay na talaga, fluffy. Hindi naman siya tinapay. Puto, para siyang puto, ganun. Ganun nga. Pero, ang original niyan ay yung mabibigat talaga. Gawang kanin daw yung ganun. Oo. Yun ang hindi ko pa natitikman. Ako, lately ko lang napagtititikman kasi yung pamilya ko mahilig sa bibingka. Ang hilig ko, yung ito ng mga newer version. Yun pa lang yung new version. Yung gusto natin. Oo. Kasi nung bata pa lang ako, no? Yun na yung nakagisnan ko eh. Kaya nga. Bibingka na merong itlog na maalat. True. May cheese. Diba? May cheese, diba? So yun, ngayon parang nag-crave na naman ako. Yun nga. Sa bibingka na naman ngayon, no? Diba? Oo, baka naman sa may mga tindang bibingka dyan, no? Meron pa ba? 7:30 meron. na? Ngayong umaga, siguro meron madalang pa yan. Na madalang na. Hapon pero siguro. Mga hapon yan meron. Oo. Tapos bibingka o hindi naman kaya puto bumbong. Dami na yan pala sa mall, baby Toby. Pagbukas ng mall. Pero iba pa rin talaga yun sa mga sa mga labas-labas lang Yung mga lasang usok. Oo, yan. Yung tipong mag-aamoy usok ka. Oo. Diba? Ang sarap. Ibang klase. Kasi malalasahan mo yung sunog nung banana leaf doon sa ilalim. Oo. Diba? Sarap. Tapos hahatiin mo yun, no? Tapos pag hinati mo. Lalagyan ba yun ng Ano bang binubudbud doon? Nyog. Nyog ba? Yung yung sa na may asukal. Bibingka, ayan, nyog, asukal,
sa sa bibingka, nyog lang pwede mong lagyan yun. Pero pwede mong kainin yung kahit wala. Diba? Tapos sa puto bumbong, nyog tsaka asukal, yung muscobado. Oo nga, tama. Oo, yung sa puto bumbong. Puto bumbong naman. Ba't siya tinawag na puto? Hindi naman siya mukhang puto. Basta yun na yung tawag. Huwag na natin kasi problemahin. Kasi gets ko na yung bongbong kasi parang pinaputok siya from yung steel na bilog, di ba? Huwag natin problemahin. Ba't yun na yun. Hindi explain! Ang dami-dami ko nang iniisip. Huwag mo nang dagdagan pa. Bakit siya tinawag na puto? Hindi naman siya mukhang puto. In short, masarap siya, di ba? Kinakain natin siya. Simula bata pa lang tayo, yun yung nakagisnan natin. Oo, yun na. Huwag na natin problemahin ang mga sarili natin, no? Kasi iba eh. We need answers. Hindi na. I-research ko yan, mama. Ikaw na lang. Sige na. Sumakit na ulo mo. Go. Huwag mo na idamay. Grabe ka naman dyan. Pero yun, nakakamiss kumain ng mga ganun bagay. Kasi eto yung puto bumbong kasi, lagi ko yung kinakain dati nung bata ko. Maikwento ko lang, no? After ng school ko, nung elementary ako, naglalakad ako, tapos bababa ko lang gamit ko, magbibihis ako, lalabas na kagad ako. Bibili ako ng puto bumbong, tapos manunood ako ng mga cartoon. Anime. Oo, usong-uso pa kasi yung dati eh. Anong partner nun? Anong partner nun? Juice. Juice ako. Hindi ba mga chocolate drink dahil bata, di ba, sa umaga? Hindi. Sa akin naman kasi, ang ginagawa ko nun, hapon yun eh. Hapon yun. So ako, juice ang iniinom ko. And kung chocolate drink naman, yung mga dati kasi, wala kaming ganun eh. Hindi kasi kami hindi kami bumibili ng chocolate drink kasi medyo pricey yun before para sa amin. So yun, ang nangyayari, juice na lang. Kakanaw na lang ako ng juice. Tapos ayun, iinumin, kain puto bumbong. Diba? Juice sarap. po. Sabi ng mga dito, mga tao, dito, sabi ni Ems, bibingka ang bagyo. Sana umulan na lang bibingka kaysa ulan. Actually, oo. Sana bibingka na lang yung umulan, no? Diba? Yung uyulan. Ay, nako. Ilang araw na lang bago magpasko, baby Toby. Oo nga, matapos na naman tong September. 50 plus na lang yata. Grabe. Isipin mo, no? Eto, minatandaan nga pala ako. Ano yun? Napag-usapan natin to by February. Nung February pala. Ano to? Sabi mo sa akin noon, by September. Ayusin mo. Hindi. By September may jowa na ako. Wala pa din. Ngayon wala. Naalala ko lang yun kasi na-adlib natin yun. Sinabi mo sa akin na, malay mo naman bago ka mag-birthday, may jowa ka na. Oo nga. Sinabi ko noon, na-predict ko na yung loob ko, na-predict ko na yung future ko, no? Na wala. Pero ikaw pinupush mo pa rin. 500 ko ngayon. Hoy! Baka nakakalimutan mo dapat meron, ayaw mo lang. Dapat meron na ulit. Oy, ayaw mo lang. Wala. Anong wala? Ito yung issue to. Di ba dapat meron na? Wala. Wag mo ako doon. Don't make me talk, Toby. Ito, ba't ko ba kasi binrot up yun eh? Diba? Dapat, excuse me. Choice mo na wala, pero dapat meron na talaga. Ayoko na. Tama na, namumula na ako dito. Diba? Anyway, pag-usapan na natin yung ating sender. Sabi ko sa'yo eh. Di ba change topic ka dyan? Langya ka naman. Oo nga. Nadali mo ako. Hindi naman yun na Oy, wala naman. Walang ganun. Hindi naman nakikinig yun kasi. Oy, adlib lang naman to. Kayo naman. Ano na yun, busy na, di ba? Oy, ano? Hindi, busy naman talaga yung mga tao ng gantong oras. Adlib lang to, ha? Wala yun, ha? Eme lang. Ano bang problema natin ito na. Bago ka magka-problema ng sarili. Kasi nga, eto nga kasi, yung sender natin, namimiss yung ex. Namimiss yung ex, pero hindi presensya. Hindi presensya ng ex niya, ha? Yung amoy ng kilikili ng ex niya. Ano ba naman yan? Ex-boyfriend niya. So girl yung nag-send sa'yo. Oo. So ang tanong niya, ang weird ba ng ganung bagay? Na namimiss niya yung asim ng kilikili ng ex niya, ganun. Ginamit mo pa yung amoy, pero syempre yung feeling ko naman yung tao yung namimiss. Tao ba talaga? What if, Feeling ko naman. Pero ito, ang tanong ko naman sa'yo, ha? Ang tanong ko naman sa'yo. What if ikaw, nalaman mo or naamoy mo na yung jojowain mo or yung jowa mo maasim, ano gagawin mo? Jojowain? Hindi. Hindi? No, Ayaw mo? Hindi. Hindi, parang hindi mababahiran or matatabunan ng pagmamahal mo? Kasi di ba kapag mahal mo, tanggap mo eh. Bago mo kasi mahalin yung isang tao, dapat attracted ka muna sa kanya. Diyan ako naniniwala. 'Di ba? Attraction muna tapos saka ma-develop yung pagmamahal. So kung sa attraction stage pa, hindi ka attracted dahil may amoy. Medyo hindi, 'di ba, maalinsangan ng amoy, sangsang. So paano ma-develop into something greater than attraction? So hindi magpo-push through.
Sa lalaki pa naman, napaka-importante ng amoy. Actually. Ako yung tipo ng tao, ito, hindi ko alam kung may mga babae din na nakikinig sa atin, pero halimbawa ang lalaki, ganyan kabango tingnan, parang si Baby Tommy, ang bango-bango tingnan ni Baby Sinasabi Tommy. ko sa'yo. Diba? Pag tinignan nyo si Baby Tommy, amoy fresh, amoy polo blue. Yun yung mga bagay sa'yo eh. Polo blue. Yun yung mga amoy na, pag ganyan yung nakikita mo, parang ganyan yung bagay na amoy. Pero may mga lalaki kasi na hindi din mapabango. Kaya ako pag tinitingnan ko yung pogi naman nito, may mukha, ganyan. So ang kasunod na nun, ano kayang pabango niya? Ano kayang amoy niya? Kapag wala ako na amoy na pabango, tas plain lang na, walang amoy. Parang ma-off ka. Wala siyang malilive na mark sa akin. Siguro naman talaga ang mga tao, no? Hindi lang naman sa mga babae yan eh. Pati na rin naman sa mga lalaki. Naghahanap din kayo ng halimbawa nakakita kayo ng magandang babae. Ang kasunod nun, ano kayong pabango? Hindi naman siya hinahanap. Kumbaga, pag naamoy namin siya, yun yung malilive sa amin na scent. Na na parang, ay, eto yung amoy niya. Hahanap-hanapin mo. True. Nakakadagdag points yun sa magandang babae at magandang lalaki. Kumbaga, or sa normal na tao. Kumbaga kapag nagkahiwalay man kayo, like for example, pumunta siya muna ng ibang bansa, di ba, magkahiwalay kayo, tapos mamimiss mo yung amoy niya mismo. Kapag hinahag mo siya, mamimiss mo yung amoy ng buhok niya. Di ba, kapag magkasama kayo, naamoy mo yung pabango niya, yun yung mamimiss mo dun. Yun yung tumatatak sa utak mo. Something na pleasant yung mamimiss mo. Pero kung unpleasant siya, tulad ng asim. Asim kilig. Parang, di ba? Luto ka na lang ng paksiyo. Yun yung amoy mo. Kung namimiss mo lang din naman yung asim niya, mag-umamoy ka na lang ng suka. Ganun din naman yun eh. Di ba? So, siguro kakaiba na trait yun ng taong yun. Unusual. Nung sender mo, no? Kasi Kaya lang. Isipin mo, no? Asim talaga yung pinaka, sa dinami-dami ng pwede mong mamamiss, no? Sa yung ex-boyfriend, no? Yung asim talaga. Diba? Medyo weird tayo sa part. Pero may mga tao din naman kasi na yun yung trip, yung mga weird. At eto pa matindi, ha? Tinanong pa niya kung maasim din daw ba kilikili ko. Feeling ko naman hindi. O hindi naman. Sa tinagal ng pagsasama namin ito. Hindi. Grabe, ayan, no? Ano ba? Nakakaloka to. So, yun nga. So feeling ko, ito pa isang weird na nakikita ko madalas na na-attract yung mga babae. Siguro sa ibang babae lang, ako kasi hindi. Yung kapag nakita nila na maugat yung kamay, yung braso ng lalaki. Yung dito sa may forearm. Hindi, yung buong braso. Buong braso? May mga ganyan na babae na attracted sila dun sa ganong itsura, sa ganong parte ng lalaki. Yung maugat, yung mga, anong tawag dito? Yung kamay, tsaka braso. Yung galit na galit yung mga ugat. Doon sila attract. Sabi ko, parang puno. Parang puno na ang daming, di ba, ang daming ugat. Siguro kasi sa iba kasi, ang manly tignan ng ganun. Na kapag kasama mo sila, no, kapag may nambastos sa kanila, kayang-kaya nilang sapakin. Yun yung naisip siguro nila. Yung security siguro na feels. Diba? Yung ganun. Iba-ibang klase din. Sa mga babae ba, ano yung usually kinawiwirdohan mong bet ng mga lalaki? Ako personally yung puti ng kilikili. Hindi, may mga ganyan talagang lalaki. Ewan ko ako kapag kasi nakita ko ng makinis na kilikili, hindi naman sa hindi naman to sa lust or may pagnanasa sa gano'n hindi. Talagang lang, pag nakita ko lang, ay wow, ang puti naman, yung gano'n lang. Parang wow. Diba? Parang may wow factor lang sa akin, okay? Pero may mga lalaki din na hindi naman particular sa ganyan. In fairness. Ano diba? pa? Ano pa ba? Yung amoy, yung ugat, mga gusto ng mga babae sa lalaki. Kilikili din naman. Sa lalaki, yung underarms, ano pa? Ano pa ba? Para tayo, tutu. Siguro yung sa amin, amoy ng buhok. Amoy ng buhok. Kasi minsan dito yung sa bunbunan. Yung anit. Oo. Kasi usually kasi kapag kapag nag-hug, di ba? Yan, syempre mag-hug ka. Syempre mas matangkad tayo sa babae, di ba? So maamoy natin yung buhok nila. Yung bunbunan, di ba? Oh my God. Meron kasing mga babae na kapag hinag mo, yung bunbunan nila, yun yung maamoy mo. Ibang amoy. Oo, di ba? Kumbaga, kapag naarawan, yun yung amoy. Di ba? So, ganun. Kapag meron ding babae na na kapag inamoy mo, amoy shampoo, yun ang mabango. Yun yung parang talagang
tatatak talaga sa utak mo. Ganun. Oo, pag amoy mo, pag langhap mo, summer scent. Wow. Summer scent, ibig sabihin, pawisan, amoy araw. Diba? Ang tagal mo sa initan. Ganun. Anong ginawa mo sa labas? Diba? Sabi ni Jojo sa ating comment section, singit daw. Paano mo naman makikita agad yung singit, Jojo? Grabe ka naman. Grabe. Diba? Oo. Ano pa ba? Teka lang, sa babae, towards mga lalaki, ang mga height. Yun yung sinasabi nila, diba? Yung tinitingnan lagi yung height. Kasi kayo ganyan kayo eh. Sa Gusto nyo kasi mas matangkad sa inyo naman, yung weight. Hindi yung naman. Figure. Sa akin, wala akong pakialam dun. Okay. Sa akin wala akong pakialam dun. Ewan ko lang sa iba. May mga lalaki, baby, na particular sa laki ng balakang. Eto pa. Gusto nila yung mga big bone. Laki ng laki ng bust tsaka ng puwetan. Gusto ko yung ginamit mong term. Napaka-safe. Syempre naman. Bust. Very demure. Yeah, very classy. I like that. High five. Very mindful. Hi, KBP. Hello po. Good morning, KBP. Pag-exam pa ako. Yes. Totoo yan. Yes. Gusto nila yung laki ng bust tsaka yung balakang. Diba? At minsan din naman talaga, may mga lalaki kasi na ayaw dun sa sobrang laki. Ay, totoo. Oo. Tapos meron din naman lalaki na gustong-gusto lang yung maliit. Ganun. Meron ngang ganyan, in fairness. So, pero ako naman yung tama lang. Nakakatuwa kasi ngayon ko lang nalaman, kasi syempre sa mga lalaki, parang akala ko lahat kayo, yun yung bet na malaki yung hinaharap. Hindi. May mga lalaki din pala na ayaw ng ganun. Oo. Kapag siguro nagagandahan silang tingnan, pero kapag partners na yung pinag-uusapan, ayaw nila. In fairness. At may mga lalaki din, baby tops, na gusto nila yung mga chubs. Oo. Diba? Doon sila attracted. Sa medyo malusog. Kasi ang para sa kanila, ang hagabol kaya nung mga ganun. Oo, ayaw nila ng payat. Oo. Ayaw nila nung... Well, hindi naman sa dinidiscriminate namin yung mga payat, hindi. Napag-uusapan lang po yung mga gusto at ayaw. Meron kasing mga lalaki din talaga na gusto yung nakahag yung yung mga partner nila. Yung malambot. Oo. At meron din namang mga babae na mas prefer nila yung tito na tiyan. Diba? Yung dad bod. Tito na tiyan. Dad bod, diba? Na kung saan nakahag nila. Oo. At ayaw nila nung may abs. Ganun. Ako ba? Ano bang gusto ko? Sapat lang din. Sapat lang. May konting muscle, may konting mahahag ka. Kasi ang pangit din naman hindi naman sa ang pangit, pero for me lang naman, parang mas totoong tao. Yung tipong may konting tiyan. Yes. 'Di ba? Yung tipong hindi masyadong maskulado. May mga lalaki kasi na grabe galit na galit yung mga muscle, 'di ba? Hindi pa pineflex pero nagkukumawag na yung mga muscles. 'Di ba? Yung mga nagto-tournament, ganyan 'di ba? Ay, Diyos ko, yung bodybuilder. Grabe, mga bodybuilders. Grabe talaga, baka alam mo Son Goku eh. Pero kasi yun talaga yung thing nila eh. Oo. 'Di ba? So there. So eto pa. Sa mga babae naman, tanong ko lang ha. Alam mo yung hindi ko alam kung pwede to sabihin eh. Ano yun? Ayusin mo na lang. Sa tiyan. Very demure. Ganyan. Di ba sa tiyan? May buhok doon. Nakarugtong. Ayun. Na-attracted ba kayo sa mga ganun? Ako, hindi. Hindi. Alam mo, ang isang trivia sa akin, na-off ako pag nakakita ko ng lalaking nakahubad. Oh? Oo. Pwede sa malayuan, okay lang naman, pero wag kayo lalapit sa akin. Para akong na-off ako. Bakit? Hindi ko din alam. Okay. College pa lang ako, di ba? May mga naging jowa ako na basketball player. Kapag naghubad na sila, yung mga teammates nila, parang gusto kong umalis na, hindi ako mapakali. Hanggang ngayon, nadala ko yun. Kaya ayoko nakakakita. Pero what if yung partner mo naman? Partner ko naman, okay lang. Okay lang. Ako pero pa yung iba maghuhubad. Sana all. Ako pa yung maghuhubad nun. Sana all. Hindi. Diba? Parang wala na may lalaki bang merong balahibo dun? Sa karug? Yung karugtong? Meron! Oh. Gusto mo makita? Hindi! Ayaw ko. Hanapin mo sa ano mo? Mamaya tumingin tayo ng Ayoko. examples. No. Samples of karug. No, ayoko. Diba? Ayoko. Pero okay lang din. Depende sa tubo. Huwag yung nakakatusok. May ganun, di ba? Yung makapal yung shaft ng buhok. Di ba? Meron din naman na na parang napakalambot. Ganyan. Tama. So, kayo ba? Kapag nakakita kayo ng sa babae naman, may karug din. Sa akin, ako kasi. Nag-uusapan natin umagang-umaga.
Mas gusto kasi yung mas prefer ko kasi yung malinis eh. Malinis. Oo, yun yung prefer ko lang naman. Hindi, may mga tao din talaga na gusto merong gano'n. Di ba sa mga lalaki, yung chest hair ninyo? Chest hair. Yung iba, very man din, masculine tingnan kapag sobrang, alam mo yun, talagang, hoy, ako sino yung partner Wolverine. ni Marimar? Seryo. Sergio sasabihin. Seryo, di ba? Yung talagang daming balahibo sa chest. Hindi ko nakikita. Hindi ko nakikita ito naman. Hindi, may mga ganun. Tapos di ba, mga panahon ni na Rosalinda. Alam mo si Rosalinda? Oo naman. Rosalinda, yun. Ano may amoy? May amor ba yun? May amor. May amor, ganyan. May amoy? Di ba yung mga balahibo nila chest hair. hanggang dito sa basta mabalahibo sila. Balbunin. Yung papunta na sa gorilla. Yung mga ganun. Ganyan. Yun daw kasi yung mga dati, mga Vikings daw yun dati. Yun nga. So may mga babaeng ganyan attracted sa ganun. Ano pa ba? May mga babaeng attracted naman sa mga may bigote. Yung mga alpha male vibes. Alpha male vibes. Pero may mga babae rin naman na ayaw ng ganun. Gusto nila yung malinis lang, clean look. Clean diba? Look. At syempre may mga babae rin naman na gusto ng short hair sa mga lalaki. Clean cut. May mga babae din na gusto. Ako dati yan yung gusto ko, baby Toby. Yung mga mahabang hair na, hindi naman ganun kahaba, pero naimaman ban nila. Man ban. Ay, naku, sinasabi ko sa'yo. So, kaya pala si Kuya Romel dati, mahaba buhok. Gusto ko yung mga ganyan. Kasi hindi siya regular na makikita mo sa lalaki, di ba? Kukunti lang yung mga lalaking kayang mag-carry. Kayang magdala ng man ban. Kasi yung iba, nagmumukhang walang budget lang. Kapag magkakaban-ban, walang papagupit. Ako inaamin ko di bagay sa akin magman-ban. Di mo pa naman na-try? Na-try ko na magpahaba ng buhok. As in, nung pandemic yan. Na-try ko na hindi talaga bagay sa akin mahabang buhok. Ang nangyayari lang wala, pangit talaga. Feeling ko bagay sa'yo kasi magmumukha kang Hapon. Hindi, yun nga Nagmumukha akong samurai. Mukha ka ninja. Samurai. Ninja, nakatulukbong yun Maano yung mukha nila naka-hide yung samurai, di ba magumanban ka, tapos singkit ako. Di ba? So yun, kaya ayoko. Di na ako nagpapahaba ngayon at as much as possible gusto ko medyo maiksi yung buhok ko. Ganun. Tsaka mas madaling i-maintain. Tsaka nagmumukha daw akong baby. Oo nga. Ayan sabi nila, ewan ko lang naman. Kaya hindi ka makakuha ng matured roles Okay lang. Okay lang. Good boy naman ako. Wala ko pong karanasan sa mga ganyang bagay. Si Romel kasi noon, naku, grabe. Mukha siyang masamang tao. Ay, yun yung gusto mo, no? Ayan pa. Gusto ng mga babae. Yung mga bad boy look. Ay, bad boy look na yan. Mga bad boy. Yung supladong tingnan. Yung tipong, babalibagin ka sa kama. Oo, ganyan. Siyempre. What if din naman may mga good boy din naman na nag-turn lang into bad boy naman. Nag-bad boy siya, pero nag-turn lang siya na into good boy kasi nagmahal lang. Okay din naman. Accepted din naman yung ganyan. Ako, ganun. Pero hindi nga, sinasabi natin na may mga, kayo din naman, gusto nyo rin naman mukhang mataray minsan Hoy! Hindi nga, ayaw nyo ng mga babaeng, di ba? Hindi naman sa ayaw, no. Minsan din naman talaga, parang, wow, taray naman nito. May mataray naman. Try nga natin to ligawan. Pormahan, yun ang term. Pormahan ko nga to. Di ba? So yun, pinopormahan namin at the same time, no, kapag umokay, di ba, napalambot namin yung puso nyo, wala na. Di ba? Tampalin kita Hindi naman ako ganun. Hindi ako ganun, yung iba. Hindi ako ganun. Hindi, may mga lalaki na, attracted sa mahabang buhok. Ayan. Di ba? Tapos pag ayaw nila nang pinapaikli yung buhok ng mga jowa nila. Gusto nila yung, very feminine para sa kanila yung babae yung mahabang hair. At meron din namang mga lalaki gusto yung boyish na lalaki. Talaga ba? Ay, boyish na babae. Na babae. Oo. Yung kung pumorma, kala mo lalaki. Yung ganun. Pero mahaba pa rin yung buhok. Pero boyish yan talaga kung umasta. Ganun. Ayaw nila ng mga naka-dress. Ganyan. May mga ganung lalaki. But at the same time, kabaliktaran, may mga lalaki din naman na ang gusto. Mga girly girl, diba? Yung ma-makeup, maayos na, ma-fix ng hair, tapos ma-dress, ganyan. Trendy. Tama ka dyan. So anyway, yun yung mga katangian na gusto ng mga babae at lalaki, no? Excuse me po habang talagang ako ay lumighay ka pa. nadidighay. So anyway,
Ayun na nga, yun yung mga karaniwang gusto ng mga lalaki at babae in terms of their partner, di ba? At eto rin naman, kung yung maasim na kilikili ang gusto mo, no? Wala na tayong pakialam dyan, di ba? At syempre, wala ka na rin pakialam dapat yung mga taong sumasawsaw, yung mga taong nakikiano sa'yo. Ba't yun yung namimiss mo? Ba't di na lang yung ano? Hayaan mo diba? Hayaan mo lang, sige. Dapat I don't care, di ba? Wala akong pakialam, ito yung gusto ko. Wala kayong paki, ganun. At saka kapag namimiss mo lang ha. Baka naman makipagbalikan ka dahil dyan sa namimiss mo lang. Isko. Ex mo na yan ha. Tsaka mamimiss mo dahil lang sa dahil lang sa asim ng kilikili. Di ba? Babalikan mo dahil lang doon. True. E di umahanap ka na lang ng suka, amuyin mo na lang yon maghapon, di ba? Magsawa ka. Langhapin diba? mo. Gawin mong ganun. Di ba? Pero again, feeling ko palusot lang yan. Namimiss niya yung jowa niya. Yun lang yun. End of story. Nako. Tapos pag nagkabalikan, mag-aaway ulit kayo. Di ba? Magsasabunutan kagad kayo, di ba? True. Tapos yun, maghihiwalay na naman kayo, maghihil ka na naman, di ba? Mag-move on ka na naman. So true. Ay nako, dapat hindi na. Yes. Ay nako. Anyway, Pangga, susunod na, napakaganda, napaka-sexy DJ Lensay pa sa programang Lihim ng Liham. And of course, nakasama mo't nakalandian ang hot baby boy ng radyo. Walang iba kung hindi si Baby Toby. At syempre, si Baby Toby ay pwedeng-pwede nyong stalk at i-follow sa lahat ng kanyang social media accounts. Hanapin nyo lang, Baby Toby 1067, okay? Okay! So for our next song, here's a song from Ed Sheeran and Justin Bieber titled I Don't Care. Wala akong pake. Walang pake sa inyo. Tumutok lang dito sa estasyong same pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihing radyo. Sabihin mo.